Ang tugatog ng buhay. Kabanata 2085. Bakit siya magkakaroon ng napakamahal na tableta? Maaaring siya ay isang walang katulad na marangal na alchemist. Ngunit paano nabubuhay ang isang bata at malalim na alchemist sa mundo? Tumingin si Chloe Yggdrasil kay Alex Rockefeller. Ikaw, bakit mayroon kang ganyang tableta? Tanong niya. Sapat ba ang tabletang ito para bilhin ang kalayaan ni Dory? Tanong ni Alex Rockefeller. Ikaw, gusto mong gamitin ang tabletang ito para bilhin ang kalayaan ni Dory? Tanong ni Chloe. Anong problema? Sa tingin mo ba napakaliit nito? Tanong ni Alex. Paano ito masyadong maliit? Ito ay isang tableta na lumalabag sa limitasyon. Bale Dory, it was more than enough to buy Chloe of 2. Hindi man lang nilainggan ni Chloe si Dory. Agad siyang tumango. Sige. Iyong si Dory. Ikanaway ni Alex ang kanyang kamay. Kung ganoon, umalis ka na. Nang walang pahintulot ko bilang may-ari, huwag na huwag kang papasok sa bahay ko. May gustong sabihin si Chloe pero pinigilan niya ang sarili. Gayunpaman ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa tabletang lumalabag sa limitasyon sa kanyang kamay. Ito ay isang makabuluhang bagay. Kailangan niyang bumalik at ipaalam kaagad sa kanyang lolo ang tungkol dito. Tumingin ng malalim si Chloe kay Alex. Sa huli, wala siyang sinabi. Tumalikod na siya at lumabas ng bahay. Matagal nang makaalis si Chloe, sa wakas ay nakabawi si Dory mula sa pagkabigla. Bak, binilhan mo ba talaga ako ng tableta na lumalabag sa limitasyon? Tanong ni Dory. Hindi kita binili. Binili ko ang kalayaan mo. Tinama ni Alex. I can't have a meal, niluto mo ako ng libre, di ba? Bagamat hindi pa ako nakakakain ng higit sa ilang kagat at bago pa maabala ng ilang langaw ang pagkain. Bueno, mayroon bang natitirang sangkap? Kung mayroon, maaari ka bang magluto ng higit pang pagkain? Sabi ni Alex. Nakaramdam pa rin ng pagkahilo si Dory. Makalipas ang mahabang sandali, sa wakas ay tumayo siya at pumunta sa kusina para magluto. Kumunat ang noo ni Alex habang nag-iisip saglit. Ang mga salita ni Chloe ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay. Ang Starborn City ay tungkol sa survival of the fittest. Walang mga batas na dapat pag-usapan. Nang makita kung paano tinatrato ng pamilyang Yggdrasil si Alex na parang tupa na naghihintay na katayin dahil lamang sa ilang mga table tasks, ang pagbibigay sa kanila ng limit-breaking pill ay maaaring mag-apoy lamang sa kasakiman ng pamilya Yggdrasil. Sana alam mo kung kailan titigil. Pulong ni Alex. Habang abala si Dory sa kusina, pumasok si Alex sa kwarto. Tahimik siyang nag-set up ng isang formation na parehong offensive at defensive. Gamit ang isang espiritual na kasangkapan bilang pundasyon ng pagbuo, pati na rin ang kanyang kakanyahan ng dugo bilang core nito, pinaghalo niya ang lahat sa kanyang sinaunang rune. Sumanib ito sa lakas ng kanyang pag-iisip. Sa isang pag-iisip, maaaring manipulahin ni Alex ang forma sayo na ito ayon sa gusto niya. Si Richit Asterisk. Samantala, mabilis na nakabalik si Chloe sa bahay ng pamilya Yggdrasil. Ininom niya ang tableta na lumalabag sa limitasyon para suriin ni Sean Yggdrasil. Sa oras na iyon, medyo marami pang tao ang nasa bahay. Bukod kina Sean at Kevin Yggdrasil, naroon din ang panganay na anak ni Sean, si Dylan Yggdrasil, ang kanyang panganay na manugang na babae, si Lauren Hills, gayon din ang anak na lalaki at babae ni Dylan. Ano ang tableta na lumalabag sa limitasyon? Ito ba ang uri ng grade 6 na tableta na kailangang gastusin ng pamilya Usoro ang kalahati ng kanilang mga ari-arian bilang kapalit? Paano ito nanggaling sa isang ordinaryong tao? Nagulat ang lahat. Tinawakan ni Sean ang tableta sa kanyang kamay at tiningnan ito. Bagaman hindi pa ako nakakainom ng isang tableta na lumalabag sa limitasyon, ito ay katulad ng mga nakita ko sa mga sinaunang record. Ito ay hindi mabibili. Chloe, magaling. Marami ka nang nagawa sa pagkakataong ito. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga tindahan sa Freshwater Street. Tuwang-tuwa si Chloe nang marinig niya ito. Salamat, Lolo.
Itay, hindi lamang ang binatang iyon ay may malaking bilang ng mga pangunahing rejuvenation pill, ngunit mayroon pa siyang makajos na gamot tulad ng tableta na lumalabag sa limitasyon. Sa tingin mo saan siya galing? Tanong ni Dylan. Mayroon kaya siyang kayamanan na naiwan ng isang ekspertong elder? Tanong ni Lauren. Sa sandaling sinabi ito ni Lauren, namula ang mga mata ng lahat. Pupunta ako at uhulihin kaagad ang binatang iyon, sabi ni Kevin. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 2086. Kuya, sa tingin ko ay dapat na akong pumunta. Napangiti si Dylan. Kumunot ang noo ni Kevin. Nag-aalala ka ba na gagawin kong sarili ko ang kayamanan, kuya? Bakit mo gagawin? At bakit ko naman iyon iisipin? Ngunit nakapunta na ako sa bahay na iyon at nakita ko ang punk na iyon. Mas magiging madali para sa akin na isakatuparan ito. Ako na lang ang papalit sa iyo. Pagkatapos ay nagsalita si Lauren. Oh, Kevin, karaniwan kang clumsy, alam mo ba? Ito ay isang kayamanan na iniwan ng isang eksperto kaya hindi ito isang simpleng gawain. Hayaan mo lang ang kapatid mong gawin ito kung sakali. Maaari kang manatili dito at maghintay para sa mabuting balita. Ang dalawang magkapatid at ang babae ay patuloy na nag-aaway tungkol dito hanggang sa punto na halos nagsimula na silang mag-away. Tama na. Hindi pa ako patay, alam mo ba? Ako mismo ang kukuha ng gawain. Determinado si Sean. Chloe, sundan mo ako para makuha ang punk na iyon mamayang gabi. Lolo, hindi mo siya papatayin, di ba? Tinanong ni Chloe, depende iyan sa kung gaano siya handang makipagtulungan, sagot ni Sean. Si Richit Asterisk. Tulad ng pagpapasya ng mga Yggdrasil na harapin si Alex sa gabi, katatapos lang ni Alex sa pagkain na niluto ni Dory. Sa kasalukuyan, hawak niya ang kanyang anak na babae, si Bubbles, sa kanyang mga bisig habang siya ay nakaupo sa wheelchair. Si Dory ang namamahala sa pagpapalipat-lipat sa kanya kaya tinulungan niya itong itulak palabas ng bahay. Dahil ito ang unang pagkakataon na bumisita sila sa dayuhang cultivation city na ito, nasasabik si Alex na tumingin sa paligid. Makakaisip din siya ng mga paraan para lisanin ang lugar na ito at makabalik sa Amerika. Sa loob ng ilang sandali, nakuha ni Alex ang napakaraming impormasyon mula kay Dory. Pagkatapos ay nagtanong siya, ikaw. Hindi ka isang refugee mula sa North Cali Magnum City, ikaw ba, Mr.? Matapos ipagpalit ni Alex ang kanyang kontrata sa isang tableta, palaging tinatawag ni Dory na Mr. si Alex. Kahit anong pilit niyang itama, parang na-brainwash siya ng malaking pamilyang iyon. Patuloy siyang sumunod sa mga konserbatibong paraan, hindi nakatanggap ng kaligtasan mula sa Diyosa ng kalikasan. Kahit na pinalaya na siya ni Alex, naging matigas pa rin ang ulo niya na ikanadina ang sarili sa makasalanang lipunang iyon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na siya ay isang tanga. Sa lahat ng tanong ni Alex, nalaman niya. Tama ka. Hindi ako taga Magnum City. Sasabihin ko sa iyo kung saan talaga ako nanggaling kapag ang tamang panahon, sabi ni Alex. Ayos lang. Ako ay iyong lingkod ngayon, mister. Hindi na ako magtatanong kahit hindi mo sabihin sa akin, sagot ni Dory. Ipakilala mo sa akin ang Starborn City. Okay, mister. Ang Starborn City ay isa sa 9 na lungsod na pinamamahalaan ng Plenilon Sect. Walang gaanong espiritual na enerhiya dito at ito ang pinakamalakas na lungsod sa loob ng Siam. Ito ay abala sa kalakalan at negosyo. Iyon ay dahil lahat ng 9 na lungsod ay konektado sa isang ito. Nagpatuloy sila kasama si Dory na nagtuturo kay Alex sa bawat lugar. Bagamat dumidilim ang kalangitan, napuno ng liwanag ang mga lansangan. Sa isang iglap parang nasa panaginip sila. Ito, isa itong buong light show. Mas maganda pa ito kaysa sa pinanggalingan ko. Laking gulat ni Alex. 10 beses na mas kahanga-hanga ang isang laban na tulad ng sa maunlad na nightlife ng Michigan. Ang mga ilaw ay hindi ordinaryong mga ilaw kundi mga espiritual na ilaw na maaaring magbago sa iba't ibang paraan. Ang ilang mga dekorasyon ay kumikinang, alien demon bug, pinupuno ang mga kalye sa kanilang sariling natatanging mga ilaw.
Mister, alam mo ba kung bakit Starborn City ang tawag sa lugar na ito? Dahil ang lungsod na ito ay palaging nagniningning na mas maliwanag kaysa sa mga bituin sa itaas. Ito ay isang lungsod na hindi natutulog. Tumango si Alex. Pagkaraan ng medyo matagal na paglalakad, napagtanto nilang nagsisimula na talagang magsikip ang lugar. Ang mga mag-asawa ay nagde-date habang marami pang ibang namimili sa lugar. Karaniwan ay medyo mainit sa araw dahil ang araw ay palaging nagliliyab. Kaya lahat ay nananatili sa bahay sa oras na iyon. Ngunit iba ito sa gabi. Lumalabas ang mga tao para mamasyal at mamili kapag sumisikat ang buwan. Kung sa tingin mo ay desyerto ang lungsod sa araw, ikaw ay nasa isang palabas pagdating sa gabi. Ito ang tinatawag nilang nakapak na parang sardinas sa lata. Ang mga tindahan ng lahat ng uri ng negosyo ay nakahanay sa mga lansangan, kabilang ang mga butik, merienda, arsenal, at parmasya. Itinuro ni Dory ang isang tore sa harapan nila. Iyan ang Alchemist Angel Tower na pinamamahalaan ng ginang. Ang negosyo ay medyo maganda, pangunahin silang nagbebenta ng mga tabletas ng enerhiya ng dugo. Pero imposibleng magkaroon sila ng rejuvenation pills o limit breaking pills ni Mr. Ang isang tableta na lumalabag sa limitasyon ay nagkakahalaga ng 1 bilyong espiritual na bato dito. Mister, mabibili mo sana ako ng 10,000 beses. Ano? 1 bilyong espiritual na bato. Kabanata 2087. Nabigla si Alex. Napakamahal niyan, di ba? Ugh. Kung alam ko, hindi ko sana ibinigay kay Chloe. Nakatitig sa tore, nakaramdam si Alex ng hindi interes. Ang mga tabletas para sa enerhiya ng dugo ay kabilang sa mga tabletang may pinakamababang ranggo. Di wala silang sapat na carrots. Gayunpaman, ang mga ordinaryong tao ay maaaring kumonsumo ng mga tabletas ng enerhiya ng dugo nang hindi sinanay sa paglilinang. Sa makatuwid, ang tabletang iyon ay naging isang pangangailangan para sa sinumang gustong magsimulang magtanim. Si Richard Asterisk. Sa oras na iyon, dumating sina Sean at Chloe sa lugar ni Alex. Nagmamadaling pumasok sa manor, kapwa nakasuot ng itim na suit at nakamaskara. Sa kanilang pagkamatay, hindi nila mahanap si Alex. Wala man lang tao doon. Nakatanggap kaya sila ng balita at tumakas. Galit na galit si Sean. Nanumpa siyang makukuha ang kayamanang hawak ni Alex. Kung siya ay tumakas, nangangahulugan ito na mawawalan sila ng isang napakabihirang pagkakataon. Imposible yan. Saan kaya siya tumakbo? Tanong ni Chloe. Bagamat hindi niya gusto ang ganoong bagay, siya ay isang negosyante pa rin. Bukod dito, may peklat ang kanyang mukha kaya't nagkaroon siya ng baluktot na pag-iisip. Ang negosyo ang sentro ng kanyang buhay. Ang lahat ng iba pa ay hindi partikular na mahalaga bukod doon, si Alex ay isa lamang nobody sa kanya. Wala siyang pakialam sa kanya. Pera ang ugat ng lahat ng kasamaan, kaya sabi nga, naisip niya. Ang kayamanan na ito ay magdadala lamang ng kapahamakan sa kanya kung iingatan niya ito. Kaya pinakamahusay na ibigay mo ito sa amin, ang mga Yggdrasil, sa halip. Tutulungan din namin siyang alisin ang anumang kasawian. Nandito pa rin ang mga ari-arian nila. Yan ang gamit ni Dory. Dahil naiwan ito dito, tiyak na babalik sila para dito, sabi ni Chloe. Hintayin natin dito, Lolo. Babalik din sila agad. Si Richard Asterisk. Hawak-hawak ni Alex ang kanyang anak habang naglilibot sila sa business district kasama si Dory. Dahil gamabi na, ilang beses nang humikab si Bubbles. Nang makita ito, iminungkahi ni Alex na bumalik sila at mamasyal sa ibang pagkakataon. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso na para bang ito ay isang tawag mula sa kanyang kadugo. Sing-sing. Bahagyang tumalo ng kanyang puso. Ano iyon? Parang pamilyar ito. Ito ay si tatay. Naramdaman niya talaga ang chi ng kanyang ama sa lugar na ito. Ang pagtuklas ay lubos na nagpadaig sa kanya. Maaaring naglalakbay siya sa iba't ibang lugar upang makamit ang iba't ibang layunin, ngunit ang pangunahing layunin niya ay mahanap pa rin ang kanyang nawawalang ama.
Hindi niya talaga akalain na mararamdaman siya rito bago pa man siya pumasok sa teleportation circle. Tumingon siya at iniskan ang kanyang paligid only to realize na ang sensasyon ay nagmumula sa isang accessory store. Baka nandoon si tatay. Dory, bilis. Itulak mo ako sa tindahan na iyon. Panik na sabi ni Alex, nanginginig ang boses. Tumanggo si Dory at agad siyang dinala sa loob. Gayunpaman hindi niya gaanong pinansin at aksidenteng nabangga ang wheelchair sa isang babae. Hindi ba isa iyon sa mga maid ng Yggdrasils? Hindi mo ba dapat pagsilbihan ang iyong maliit na nakamaskara na ginang? Bakit mo itinulak ang lalaking ito? Oh, ito ay isang pile na walang mga paa. And great, may anak din siya. Good for you. Isa kang stepmom ngayon. Siguradong kakaiba ang lasa mo. Tawag. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2088. Kumunot ang noo ni Alex. Ang babaeng ito ay halatang isa sa mga empleyado ng accessory store. Dapat pa rin kaming ituring na mga customer sa sandaling pumasok kami. Paano niya kami tretuhin ng ganoon? Naging malamig ang tingin ni Alex. Hindi ka ba tinuruan ng boss mo na laging tama ang customer? Bilang isang empleyado, gaano kakalakas ng loob na kulitin kaming mga customer? Nabaliw ka na ba? Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Dory. Nawala ng kulay ang mukha niya nang hilahin niya pabalik si Alex. Ang tindahan ay tinawag na Treasure Trove, isa sa mga negosyo ng pamilya Usoro sa loob ng Starborn City. Maging sanhi ng isang eksena dito ay magiging napaka-hindi matalino. Kalahati ng yaman ng pamilya Usoro ay kinuha ng Remedy Palace dahil lang sa gusto ng ulo ng kanilang pamilya na makahanap ng lunas. Gayunpaman, ngayong buhay pa ang ulo nito, nagawa niyang ibangon muli ang pamilya, sa katunayan, itinulak ito sa mas mataas pa. Kaya naman, ang pamilya Usoro pa rin ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa loob ng Starborn City, mas malaki kaysa sa pamilyang Yggdrasil sa maraming aspeto. Ang babaeng nasa harapan nila ay hindi eksaktong empleyado dito, ngunit isa siya sa mga malapit na kaibigan ng pamilya Usoro. Ang kanyang pangalan ay Lily Octavia. Noon, hindi siya kasing glamoro gaya ngayon. Katulad ni Dory, naging utusan din siya noon ng mga Yggdrasil. Bilang isang pansamantalang lingkod, gayunpaman, siya ay mas mababa ang katayuan kaysa kay Dory. Minsang ninakaw ni Lily ang isang bagay sa pamilya Yggdrasil at nahuli siya ni Dory. Binigyan siya ni Dory ng isang malupit na lectire na naging sanhi ng kanyang sama ng loob. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinuwerte ang babaeng ito sa isang punto. Nagawa ng kanyang tiyahin na magpakasal sa pamilya Usoro at naging asawa ng kanilang ika-6 na anak na lalaki. Kaya naman, ang katayuan ni Lily ay nagsimulang tumaas at naging lubos na maimpluwensya sa loob ng lungsod. Sa tuwing makikita niya si Dory, nag-iisip siya ng iba't ibang paraan para bastyusin at ipahiya siya ng tuluyan bago siya pakawalan. Si Chloe, sa kabilang banda, ay hindi nais na pukawin ang Usoros na walang aksyon laban sa pambubuli na kailangang tiisin ni Dory. Sa oras na iyon, si Lily ay nagngangalit sa galit. Sinipa niya si Alex sa putol nitong binti at itinuro ang ilong nito, sumisigaw. F***Secure Baldado A**S. Mas maganda na ako kaysa sa karaniwan pero naglakas loob ka na makipag-usap sa treasure trove ng pamilya Usoro. Gusto mo ba ng lasa ng kawalan ng pag-asa? Nagulantang din si Bubble ng kanyang sipa. Naramdaman ng batang babae ang galit ni Lily at agad na umiyak. Sa kabila nito, mas lalo pa silang insultuhan ni Lily. Ano ang iniiyakan mo, walang pakundangan na tanga? Isang tao, itapon ang lahat ng mga bitik na ito para sa akin. Swish! Sumugod ang ilang gwardya mula sa tindahan. Anong nangyari, Miss Octavia? Ano? How dare you gulo sa treasure trove at insultuhan si Miss Octavia? Talunin natin sila. Smack! Iniwas ni Alex ang kanyang braso at sinampal si Lily sa kanyang mukha, ngunit wala siyang ipinagkait na lakas para sa pag-ataking ito. Umikot ang leeg ng babae, dahilan upang ito ay umikot na parang tinirintes.
Imposibleng makaligtas dito, ngunit hindi siya namatay kaagad. Namumungay ang mga mata, hindi makapaniwalang tinitigan niya si Alex. Namatay ako dahil sa isang sampal lang sa treasure trove ng pamilya Usoro. Mula sa isang lalaking lumpo. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Paano nangyari ito? Ang kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang na bumuti, ngunit siya ay pumasa bago pa man makaramdam ng pagiging mas mataas kaysa sa karamihan. Magkakaroon ng karma ang baldado na ito. Nang lumabas ang kaluluwa ni Lily sa kanyang katawan, galit niyang pinandilatan si Alex na sumisigaw sa mukha nito. Gayunpaman, malamig lang nang umiti si Alex sa kanya na para bang nataman lang niya ang isang karimari-marim na langaw. Nagulat ang lahat sa tindahan. Maging si Dory ay natulala. Masama ito. Napakasama nito. Thud. Bumagsak si Lily sa lupa at hinugot niya ang kanyang huling hininga. Nanlaki ang mga mata ng mga gwardya habang nakatitig sa bangkay ni Lily. Ah! Sino ka? Sino ka ba talaga? Patay ka sa pagpatay kay Miss Octavia. Walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Ang buong bloodline mo ay mapahamak. Huwag tayong mag-aksaya ng oras at hulihin ang tanga. Hoy ikaw! Ipaalam sa ika-6 na ginang ngayon. Parang langgam sa mainit na kawali si Dory. Umawak siya sa wheelchair ni Alex at tumakbo patungo sa exit ngunit agad siyang pinigilan ng mga gwardya. Kabanata 2089. Patuloy kang mangarap kung sa tingin mo ay makakatakas ka. Patayin muna natin ang katulong na ito. Inailan ng mga gwardya ang wheelchair pabalik sa sobrang agresibo. Iniwas pa ng isa sa kanila ang kanilang kamao kay Dory. Kung ikukumpara sa lalaking gwardya na ito sa treasure trove, si Dory ay napakahina. Nakalimutan pa niyang umiwas sa harap ng suntok. Ang tanging alam niya ay sumigaw sa takot. Ah! Bam! Habang napupuno ng puting liwanag ang kanyang paningin, naramdaman ni Dory ang kanyang buong mukha na nabuhusan ng dugo habang ang ulo ng gwardya ay lumipad sa himpapawid. Tinawakan ni Alex ang kanyang anak sa isang kamay habang hawak ang Sword of Universe sa kabilang kamay. Hindi man lang niya tinutulak ang wheelchair, dahan-dahang umusad ang upuan. Dory, hintayin mo ako sa labas. Umalangaw-ngaw sa tenga ni Dory ang mahinahong boses ni Alex. Parang hindi totoo. Hindi lang si Lily ang pinatay ni Alex, nakapatay pa siya ng gwardya sa tindahang ito. Kahit nagulat siya, mas lalo siyang natakot. Kalaban natin ang pamilya Usoro ngayon. Tapos na talaga tayo. Patay na tayo, patay na patay tayo. Hindi kami papakawalan ng mga Usoro kahit saan kami tumakbo. Paano naging walang ingat ang lalaking ito? Naramdaman ni Dory ang paglabas ng kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Alam niya na hindi sila makakatakas dito kapag dumating na ang pamilya Usoro. Si Alex naman ay kasalukuyang napapaligiran ng mga gwardya sa loob ng treasure trove. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na sunggaban siya at tumakbo. Napakaraming tao noon. Lahat sila ay mukhang nabigla at hindi sila umatras kahit kaunti sa eksena. Karamihan sa mga kakaiba, inaasahan nilang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Kalmado pa rin ang lalaking ito pagkatapos pumatay ng 2 tao. Sa tingin ko, dapat nasa status siya. Anong status? Kung talagang may katayuan ang Pyle namang ito, bakit hindi siya sinusundan ng hukbo ng mga tagapaglingkod at tagapag-alaga na sumusunod? Sinasabi ko na siya ay isang walang ingat tulala na binata. Si Lily Octavia ang pang-anim na pamangkin ni Madam. Mukhang hindi magiging maganda ang pagtatapos nito para sa kanila. Ang lahat ay tila lubos na nagagalak sa mga talakayan, ngunit hindi sila pinansin ni Alex. Ramdam niya ang chi ng kanyang ama na nagmumula sa itaas. Kailangan kong maglakad pataas doon. Gayunpaman, 10 o higit pang mga gwardya ang hamarang sa kanyang daraanan. Umalis ka sa aking daraanan at ililigtas ko ang iyong buhay para sa kapakanan ng aking anak, mahinahong wika ni Alex. Ang pagkarinig nito ay lalo pang naaliw sa mga tao. Patayin siya. Malakas na sigaw ng pinuno. Shing! Ang espada ay kumislap muli sa kanilang mga mata. Maya-maya lang ay naramdaman ng lalaking iyon ang pagbagsak ng kanyang pantalon mula sa kanyang baywang.
Ah, kailangan kong magpaputi ng mata. Nako, napakakulit. Naramdaman ng pinuno na blanco ang kanyang isip at agad na ibinalik ang kanyang pantalon. Pagkatapos nito, nahulog din ang lahat ng pantalon ng mga gwardya sa kanilang baywang. Swish! Ah! Sigaw ng babae sa crowd. May mga nagulat, may mga nahiya at may mga nakaon. Tumigil ka. Boses ng isang babae ang nanggaling sa itaas. Mahina at medyo walang pakialam ang boses niya na parang kakagising lang. Bumaba ang isang napakagandang dalaga at nakasuot ng pulang damit at isang purple na alampay. May bumulalas, ito ay Frostine Usoro, ang Venom Widow. Diyos ko! Ang babaeng ito ay nasa tindahan. Tayo ay napahamak, lubos na napahamak. Pakiramdam ni Dory ay para siyang tinamaan ng kidlat. Nanginginig ang marupok niyang katawan habang nakadapa. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2090. Ganito ang naging reaksyon ni Dory dahil ang babaeng iyon ay si Frostine Usoro, ang pinakamasamang babae sa pamilya Usoro. Nakapatay siya ng maraming tao kahit na nasira ang higit sa 5 pamilya sa Starborn City ng mag-isa. Wala sa kanyang mga target ang nakaligtas maging ang kanilang mga alagang hayop o mga alagang hayop. Ang kanyang mga pamamaraan ay napakalupit na sila ay nagdudulot ng mga bangungot sa pamamagitan lamang ng pagdinig tungkol dito. Mayroong isang kasabihan sa loob ng lungsod, mas mahusay na pukawin ang Grim Reaper kaysa pukawin ang Venom. Ang kamandag ay ang babaeng ito sa harap ng kanilang mga mata at si Frostine. Ang kamandag na balo. Tanong ni Alex habang nakatitig sa dalaga sa hagdanen. Doon lamambot ang ekspresyon ni Alex dahil naramdaman niya ang chi ng kanyang ama sa babaeng ito. At the very same time, tumingin si Frostine kay Alex na may matinding mga mata na parang nakatingin sa isang kamag-anak. Ang tindi nito ay parang nag-aapoy ang mukha ni Alex. Gayunpaman, hindi napansin ng mga tao sa tindahan ang pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Agad namang nagsumbong ang pinuno kay Frostine. Fifth Lady, ang B** star na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng aming tindahan. Hindi lang niya pinatay si Miss Octavia, pinatay pa niya ang isa naming bantay. Mangyaring bumalik sa itaas, Fifth Lady. Siguradong mahuhuli namin ang lalaking ito at hahayaan kang magpasya sa kanyang kapalaran. Smack! Nag-swing si Frosty ng braso. Isang ilusyon ng isang kamay ang lumitaw sa gitna ng hangin habang ang gwardya ay sinampal sa isang tabi. Magwala. Ang tono ni Frostine ay kasing lamig ng snowstorm. Nang inag ang lahat ng marinig ito, iniisip na ang Venom Widow ay dapat na galit na siya ay saysabog. Kinakabahang yumuko ang nasampal na gwardya, hindi naglakas loob na magreklamo kahit kaunti. Napaluhod siya at nagmamakaawa. I'm so sorry. Nagkamali ako, at dapat mas alam ko. Mangyaring parusahan ako, Fifth Lady. Nalungkot ang mga puso habang nakatingin kay Alex at Bubbles na may simpatiya. Hindi lamang sila nagdulot ng eksena sa treasure trove ngunit napakamalas nilang naruroon din ang Venom Widow. Mahusay, hulaan na ang Venom Widow ay malapit nang mabawasan ng isa pang bloodline. Naghahanap lang siya ng death wish. Si Dory, na nakadapa pa rin sa lupa sa sobrang takot ay nahimatay. Kung paanong inaakala ng lahat na ang Venom Widow ay sasampalin at hahatulan ng kamatayan si Alex, naglakad lang ito palapit sa kanya na nakayapak. Nakatitig sa kanya ang mapang-akit nitong mga mata ng may malambot at nakakaakit na tingin. Pagkatapos ay nagsalita siya sa nanginginig na boses. Ano? Ano ang iyong pangalan? Alex Rockefeller. Rockefeller. Isa talaga siyang Rockefeller. Ito ay kamanghamanghang. Naramdaman ni Frosty na tumalon ang puso niya. Mag-usap tayo sa taas. Naglakad siya sa likod ni Alex at hinawakan ang mga hawakan ng kanyang wheelchair, madali siyang binuhat. Nakayapak pa rin, tuwang-tuwa siyang umakyat sa itaas. Sa isang iglap na wala ang dalawa sa ikalawang palapag. Nagulat ang lahat nang makita ito, nakanganga ang kanilang mga bibig. Para saan iyon? Bakit dinala ng Venom Widow ang dalawang iyon sa itaas? Hindi ba dapat pinatay niya ito sa isang sampal?
At bakit parang kilala ng balo ang lalaking iyon? At nakita mo ba ang ekspresyon niya? Parang nahanap na niya ang manliligaw niya. Pagkatapos ay may nagsalita, narinig ko na ang fifth lady ng pamilya Osoro ay sobrang moody. Kakaiba rin ang ugali niya. Madalas niyang ginagamit ang mga buhay na tao sa kanyang mga eksperimento kaya imposible para sa kanila na maging magkasintahan. Sa palagay ko talaga naisip ng fifth lady na nakahanap siya ng magandang paksa kaya naman ngayon lang siya mukhang excited. Sa pamamagitan nito, inisip ng lahat na naisip na nila ito at napabuntong hininga ng may habag. Ang pagiging eksperimento ng Venom Widow ay mas masahol pa sa kamatayan. Itinuro ng isang gwardya si Dory na nahimatay. Kuya, paano natin haharapin ang babaeng ito? Magsasalita pa sana ang guard, muling nagmula ang boses ni Frostine sa itaas. Bantayan mong mabuti ang babaeng iyon. Huwag kang masungit sa kanya. Oo, Fifth Lady. Kabanata 2091. Nagulat na naman ang lahat. Bakit kaya utos ni Venom Widow? Ano ang ibig sabihin noon? Walang makapagsasabi kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Si Richit Asterisk. Sa itaas, habang tinititigan ni Alex si Frostine, mas lalo siyang na-curious. Noong una ay naisip niya na ang babaeng ito ay may suot na uri ng mystical tool na ginawa ng kanyang ama. Ngunit sa karagdagang pagmamasid, ito ay walang kasangkapan kundi na nagmumula sa loob ng katawan ng babae. Ngunit hindi mailagay ni Alex ang kanyang daliri sa kung ano ang kanilang koneksyon. Maaari ba siyang may nagawa kay tatay? At buntis na siya ngayon sa anak ni tatay. Wala na talaga akong maisip na ibang paliwanag. Gayunpaman, napansin niyang hindi buntis si Frostine pagkatapos gamitin ang kanyang third eye. Ikaw si Alex Rockefeller, tama ba? Pagkatapos, may kilala ka bang tinatawag na William Rockefeller? Tanong ni Frostine bago pa makapagsalita si Alex. Tumanggo si Alex at naglagay ng kakaibang ekspresyon. Oo, siya ang tatay ko. Tinakpan ni Frostine ang bibig gamit ang kamay tila nalulula. Ito ay napakahusay. Tinitigan siya ni Alex at mahinahong nagtanong, so should I call you mom or something? Nanlaki ang mga mata ni Frostine, nalilito. She then shook her head so much. Malamang nagkakamali ka. Paano ako magiging? Ang pangalan ko ay Frostine Osoro, ang disipulo ng iyong ama. So, ayon sa mga status natin, you should call you my little brother. Maliliit na kapatid, ang aking A*S. Bago pa makapagsalita si Alex, napaluhod na si Frostine nang bumagsak ang kanyang purple shawl sa lupa. Ang kanyang pulang damit ay medyo sexy, kaya't ang kanyang posisyon ay nagmukhang mas mapang-akit. Nakalabas ang isang paa at ang kanyang cleavage sa buong palabas, nakikita ni Alex ang lahat mula sa anggulong iyon. Kuya, paano? Nawalan ka ba ng paa? Sino bang bakla ang gumawa nito? How dare they put your legs off? Ipaghihiganti kita ngayon din. O at anak mo ba itong batang babae? Sa dami ng tanong na ibinato sa kanya, hindi alam ni Alex kung alin ang isasagot. May mga tanong siya sa kanyang sarili, ngunit gusto niyang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ama. Kaya naman, nagsalita siya. Teka, paano ang tatay ko? Nasaan siya ngayon? Wala siya sa lungsod na ito, hindi ko alam kung saan siya patungo, sagot ni Frostine. Gaano na siya katagal umalis? Para sa mahigit 6 na buwan sa puntong ito. Isang mahabang buntong hininga kaagad ang pinakawalan ni Alex. Gayunpaman, nakumpirma niya na ang kanyang ama ay talagang buhay pa mula sa sinabi sa kanya ni Frostine. Mukhang maganda rin ang buhay niya para tanggapin ang babaeng ito bilang kanyang alagad. Bukod dito, ang disipulong ito, sa beginner level ng Profound Mystic, ay medyo malakas din. Si Alex ay nakatagpo ng ilang mga magsasaka sa lungsod na ito, ngunit ang yugto ng Nascent Soul ay tila ang limitasyon. Napakaraming nagsasaka ng core formation, ngunit wala sa Nascent Soul. Wala siyang nakita sa night market, lalo pa ang isang Profound Mystic. Siya ang unang nakita ni Alex doon. Pagkatapos noon, medyo matagal na nag-usap ang dalawa.
Naisip ni Alex na dumating si William sa Starborn City 3 o 4 na buwan pagkatapos niyang pekain ang kanyang kamatayan. Ngunit hindi nagtagal, kalahating buwan lamang o higit pa. Sa kabila nito, tila tiningnan ni Frostine si William bilang isang alamat sa loob ng lungsod na ito. Tumingin lang siya at nagsalita tungkol sa kanya ng may labis na pagsamba at pagmamahal. Sa pagkakaroon ng chi ng kanyang ama bilang ebidensya, hindi naghinala si Alex sa isang bagay na sinabi niya. Higit pa rito, naunawaan din niya sa wakas kung bakit nasa kanya ang chi ng kanyang ama kay Frostine. Ito ay dahil sa kanyang kakaibang bloodline. Ang Nine Tails. Malamang na ipinasok ni William ang ilan sa kanyang chi sa kanyang katawan habang ina-activate ang kanyang bloodline. Ate, kailangan na ni Bubbles ang gatas niya. Kailangan kong bumalik sa ngayon. I'll come back to see you tomorrow, sabi niya habang nakatitig sa isang duleng na si Bubbles. Bumalik. Saan? Halika na, dapat kang matulog sa aking lugar. Wala kang sinabi sa akin tungkol sa sarili mo. Iyon ay hindi tama, hindi ba? Ang aking mga bote ng sanggol at mga gamit ay nasa aking lugar pa rin. Kunin na lang natin. Halika, bilisan mo. Oh, at hayaan mo akong hawakan din ang bata. Para akong tita niya, tama ba? Maya-maya lang isang boses ng babae ang nagmula sa ibaba, halatang galit na galit. Sino ang gumawa nito? Sino ang pumatay sa aking pamangkin? Lumabas ka agad. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2092. Napatingin si Alex kay Frostine. Nandito sila para sa akin. Pinatay ko sila. Malamig na napaungol si Frostine. Pinatay mo lang si Lily. Ano ang malaking bagay tungkol doon? Ang pang-anim kong hipag ay palaging bastos at walang pakundangan. Matagal ko nang hinihintay na turuan siya ng leksyon. Halika na. Paninindigan kita. Kaya ko. Huwag kang matakot. Nasa likod kita. Hindi ako. Eksakto. Iyan ang espiritu, mabuting bata. Inawakan ng babae si Bubbles at ginawaran si Alex ng palpak na halik sa pisngi nito na nag-iwan din ng laway dito. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang kanyang wheelchair gamit ang isang kamay at bumaba. Sa oras na iyon, muling nagsisiksikan ang lahat, pinapanood ang ika-6 na ginang ng pamilya Osoro, na tiyahin din ni Lily. Nagchichismisan sila sa isa't isa. Nahuli na ng Fifth Lady ang pumatay. Dinala niya siya sa itaas. Sa tingin ko patay na siya sa puntong ito. At naawa ako sa kanya. Si Venom Widow ay nag-eeksperimento sa kanya. Gusto ko talagang makita kung paano niya isinasagawa ang kanyang mga eksperimento, alam mo ba? Maaaring ito ay sa isang talagang maalay na paraan tulad ng pagkuha ng kanyang tamid. Nakaka-excite, di ba? Bueno, maaari mong iboluntaryo ang iyong sarili at maranasan ang kasiyahang iyon. Habang patuloy ang kanilang tame time na pag-uusap, sa wakas ay bumaba na ang tatlo. Nang makita ito, ang lahat ay nabigla. Buhay pa ba ang lalaking iyon? Anong nangyayari? Hawak talaga ng Fifth Lady ang anak na babae ng lalaki. Tingnan mo na lang ang lamang sa mga mata niya. Nag-hallucinate ba ako? Nako, bigla akong sumakit. Ngayon gusto ko ring umupo sa wheelchair. Nang makarating sila sa unang palapag, maingat na ibinaba ni Frostine si Alex. Gumalaw siya na parang naglatag ng isang anti-gum florera at nag-aalalang baka mabasag niya iyon kapag mad o lush ang kanyang kamay. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tingin at tumingin sa asawa ng kanyang ika-6 na kapatid, ang kanyang tono ay malamig. Ano ba ang sinisigaw mo? Isa itong negosyo ng pamilya Osoro. Sa tingin mo ba ito ay isang night market? Ika-5 kapatid na babae, ikaw. Bakit ka nandito? Natakot si Ana Ismatter nang makita niya si Frostine. Gayunpaman, sa pag-iisip sa kanyang katayuan bilang isang in-law ng Osoros, naisip niya na hindi siya dapat matakot sa pamilya. Tinuro niya si Alex. Fifth ate, pinatay ba nitong B***star ang pamangkin ko? Isa lang ang pamangkin ko, alam mo ba? Ngayong pinatay na siya sa tindahan ng aming pamilya, magiging katatawanan ng aming pamilya kung hindi namin siya binayaran.
E ano ngayon? Gusto mo ba siyang patayin? Mahina kong tanong ni Frostine sa kanya. Hindi lamang siya kailangang mamatay, ngunit ang kanyang anak na babae ay kailangan din. Sigaw ni Anais sa masungit na tono. At paano kung hindi ako pumayag? Natigilan si Anais matapos marinig ang sinabi ni Frostine. Laking gulat niya. Anong ibig mong sabihin, ikalimang ate? Bilib ka ba sa kanya? Oo naman, ang lalaking ito ay mukhang disente, ngunit siya ay may kapansanan. Kung gusto mo ng magandang lalaki, hahanap ako ng para sa'yo. Hindi magiging problema kung gusto mo ng 10. Hindi mo man lang magagamit itong lumpo *** kung gusto mo. Smack! Sinampal ni Frostine si Anais sa buong mukha na ikanalito ng buong pulutong. Si Anais ay miyembro ng pamilya Usoro. Ibig sabihin, sinasampal ni Frostine ang kanyang hipag para sa isang tagalabas. Bibigyan kita ng pagkakataong lumuhad at humingi ng tawad. Siya ang pinakamahalagang tao sa akin at ang kanyang anak na babae ay akin din. Sinabi ito ni Frostine para lang patunayan na mahalaga sina Alex at Bubbles, ngunit iba ang pakahulugan nito sa iba. Hindi ba ibig sabihin na ang lalaking may kapansanan na ito ay kalaguyo ni Frostine Usoro? May anak pa siya sa kanya. Gayunpaman, may naalala ang lahat. Kalahating taon na ang nakalipas, engaged pa rin si Frostine sa pamilya Yate. Gayunpaman, sa parehong yugto ng panahon, personal na winasak ni Frostine ang buong pamilya Yate kasama ang kanyang kasintahan. Iyon ay kung paano niya nakuha ang pamagat na Venom Widow. Ito ay hindi tulad ng palayaw na nag-abala pa rin sa kanya. Ngayon ay tila may nakitang iba si Venom Widow bago pa mangyari ang insidenteng iyon. Kabanata 2093. Namutla ang mukha ni Anais. Ikalimang kapatid na babae siya. Pinatay niya ang aking pamangkin, ngunit gusto mo pa rin akong lumuhod. Inilabas ni Frostine ang kanyang aura. Ayaw mo ba? Tapos wala akong pakialam. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, lumuhod kaagad si Anais. Si Richie ***. Hindi gaanong naramdaman ni Alex ang mga nangyayari sa harapan niya. Ito ay higit sa lahat dahil wala siyang kaugnayan sa lungsod na ito kahit kaunti, lalo na sa mga tao nito. Laking gulat niya nang malaman na si Frostine ay dating disipulo ng kanyang ama. Nakakalungkot na hindi niya alam ang kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, ngayon, nais lamang niyang ibalik ang kanyang anak na babae at hayaan itong matulog pagkatapos itong pakainin. Dory. Tawag ni Alex sa katulong niya. Bagamat nawalan siya ng malay, pakiramdam niya ay nanginginig ang kanyang kaluluwa. Ginaising siya nito, at gumapang siya pabalik sa kanyang mga paa. Mister. Ginoo. Ayos ka lang. Natarante siya matapos lang magkamalay. Nablangko pa ang isip niya matapos makita si Anais na nakaluhod sa harap nila. Nakilala niya ang tiyahin ni Lily mula noong inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan sa Starborn City matapos magpakasal sa pamilya Usoro at sumakay sa kanyang mataas na kabayo. Kahit na nakaluhod ang babaeng ito kay Alex. Oh my God! Anong nangyari? Maya-maya nagsalita si Alex. Ate, babalik ako ngayon. Hindi mo ako kailangang paalisin. Ang tulong ni Dory ay higit pa sa sapat. Nagningning ang mga mata ng lahat. Mukhang nabigla pa rin sila. Ang Pylay na ito ay kapatid ni Venom Widow. Sinulyapan ni Frostine si Dory at kumunot ang noo. Hindi ba siya ang kasambahay na nagsisilbi kay Chloe Yggdrasil? Kilala ang mga Yggdrasil na makasarili kaya hindi mas maganda si Chloe. Hindi ko talaga kayang hayaan kang umuwing mag-isa, kuya. Kaya sumama ka na. Hindi pinansin ang nakaluhod na Anais, hinawakan ni Frostine si Bubbles at itinulak ang wheelchair ni Alex habang sabay silang lumabas sa treasure trove. Si Richie ***. Noong panahong iyon, si Chloe at ang pinuno ng pamilyang Yggdrasil ay nagsisimula ng maiinip habang naghihintay sa lugar ni Alex. Hindi pwedeng maghintay na lang tayo dito. Kung tumakas ang punk na iyon, mawawala ang pambihirang pagkakataong ito. Walang gaanong pagkakataon sa buhay kaya kung palalampasan natin ito, baka mamiss natin ito habang buhay, ani Sean.
Kung gayon, ano ang dapat nating gawin, Lolo? Tanong ni Chloe. Malamig na tumawa si Sean. He's just a crippled bastard, so hanggang saan kaya siya? Malamang dinala siya ni Dory sa business district para mamasyal. Tawagan ng pamilya at ipahanap siya sa lahat ng gwardiya ng Yggdrasil. Kapag nahanap na nila siya, sabihin sa kanila na ibalik siya sa aming manor. Oh, at tandaan na huwag mag-leak ng anuman sa kanyang impormasyon. Sa ilang sandali, natanggap ng mga gwardiya ng Yggdrasil ang kanilang mga utos at dumiretso sa pagkilos. Hindi nagtagal, napigilan ng mga gwardya si Alex at ang iba pa pauwi. Dory, hinihiling sa iyo ng guro na dalhin ang lumpo na ito upang salubungin siya sa Yggdrasil Manor ngayon. Sigaw ng isa sa mga pinuno ng mga gwardya habang binaril niya ng malamig na tingin si Alex. Si Frostin, sa kabilang banda, ay ganap na hindi pinansin ng mga taong ito. Dahil sabay-sabay niyang tinutulak ang wheelchair at hawak si Bubbles, tiningnan nila siya bilang isang katulong lamang. Napaawang ang sulok ng bibig ni Dory. Sinaman niya ng tingin si Frostin, hindi umiimik. Galit na galit ang pinuno. Hoy Bitty, mute ka ba? Sumama ka na o magbabayad ka sa iyong buhay. Kalmadong binalik ni Alex ang tingin sa gwardya. Bakit ako hinahanap ng iyong amo? Makikita mo pagdating mo doon. At paano kung ayaw kong pumunta? Hindi sa iyo iyan magpasya. Well, hindi ka ba puno ng She-T? Nagsalita si Frostin na sobrang protective. Ang lakas ng loob mong sigawan ako. Isa ka lang hamak na lingkod. Lumuhad ka sa harap ko o mamatay. Ang bantay ay fuming sa bilis na ito. Dahil gabi na at kakaunti lang ang streetlight sa lugar, hindi niya makita ng malinaw ang mukha ni Frostin. Lumuhod. Kahit si Sean Yggdrasil ay hindi maglalakas loob na kausapin ako sa ganitong paraan. Inangat ni Venom Widow ang kanyang ulo at malamig na tinitigan ang gwardya. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2094. Venom Widow. Nang makilala ng gwardya ang mukha ni Frostin, nagsimula siyang manginig at halos maiihi ang kanyang pantalon. Paano? Paano ito posible? Bakit nandito ang babaeng demonyong ito? Ikaw. Pumunta ka sa sulok na iyon at magpakamatay ka, malamig na ungol ni Frostin sa gwardya. Ayokong pumatay ng sino man sa harap ng anak ng pamilya natin. Bumagsak ang puso ng gwardya, ang kanyang mukha ay lalong namutla kaysa dati. Ayaw niyang magtapos ng ganito ang buhay niya. Gayunpaman, alam niyang masisira ang kanyang buong pamilya kung hindi siya makikinig sa malupit na Venom Widow. Mayroon din siyang mga magulang, asawa, at mga anak. Sa bandang huli, nagdikit ang ngipin niya at pumunta talaga sa kanto ng kalsada at sinaksak ang sarili sa puso. Bago siya huminga, bumulong siya sa mahina at nanginginig na boses, ikalimang ginang, pakiusap. Iligtas mo ang aking pamilya. Nanginginig sa takot ang ibang mga gwardya, hindi makapagsalita. Hindi ito ang una nilang inaasahan. Sinulyapan ni Alex ang bangkay ng pinuno sa sulok at lumingon sa iba. Bumalik ka at sabihin sa iyong amo na magkita tayo dito bukas. Kung hindi, pagsisisihan ko siya. Well, ano pa ang hinihintay mo? Scram! Saway ni Frostin. Lubhang gamaan ang loob, ang mga gwardya ng Yggdrasil ay kumari pa ng takbo na parang mga daga. Tila natuwa si Frostin at ibinaba ang kanyang ulo na naging sanhi ng isang kaaya-ayang amoy na umagos sa ilong ni Alex. Mula sa anggulong ito, mahahalikan niya ito kung lalapit siya. Umiti siya at sinabing, ngayon ay mas katulad ng matandang master. Ang pamilyang Yggdrasil ay walang kapantay para sa amin. Kung narito si Master, maaari niyang lipulin ang buong pamilya sa isang pag-atake. Ganoon ba kalakas ang tatay ko? Natigilan si Alex. Naalala lang niya si William bilang isang ordinaryong negosyante. Matapos ang ilang pagsisiyasat, nakakuha lamang siya ng impormasyon upang patunayan na si William ay isang Grandmaster. Gayunpaman, ayon sa sinabi ni Frostin, ang kanyang ama ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Ilan pang bagay ang itinatago mo sa akin, matanda? Hindi mo ba alam ang tungkol dito?
Magistre 2, she's just as powerful, sabi ni Frostine. Ano? Nagulat si Alex. May magistre ka rin. Sino siya? Nanay mo ang tinutukoy ko. Sagot ni Frostine. Oo, tama. Diyos di asterisk man ito. Nasa Amerika pa ang nanay ko. Mukhang may ibang karelasyon ang matandang babaeng iyon dito. Si Richard asterisk. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nagpasya si Frostine na sa kanila siya matutuloy. Ang pamilyang Yggdrasil naman ay nahaharap sa pagkabigla ng kanilang buhay. Umuwi muna sina Sean at Chloe para lang hintayin ang mga subordinate na ibalik si Alex. Hindi sila nag-alala kahit kaunti. Gayunpaman sa halip na ibalik si Alex, dinala nila ang bangkay ng kanilang pinuno. Matapos tanungin ang koponan, lahat sila ay nabigla. Venom Widow. Bakit kasali si Venom Widow? Ang pilay na iyon ay talagang nasa mabuting panig niya. Gusto pa ba nilang puntahan ko siya bukas? Kinilabutan si Sean matapos marinig ang sinabi ng mga tanod niya pero mas nagalit pa siya kaysa kanina. Gayunpaman, ang isa sa mga miyembro ng mas mataas na ranggo sa loob ng pamilya ay sumugod, malinaw na nagpanik. Master, may balita lang ako sa treasure trove. Ang pilay na kasama ni Dory ay pumatay sa pamangkin ng isa sa mga Yggdrasil na madam at isang gwardiya doon, ngunit nagawa niyang makaalis ng libre. Ano? Paano nangyari iyon? Sabi ng mga bali-balita na ang pilay ay kalaguyo ni Venom Widow. Nagkaroon pa nga sila ng anak. Nang marinig ito, nagalit ang mga Yggdrasil na parang nilamon nila ang isang patay na daga. Si Chloe, lalo na, ay hindi matanggap ito. Paano nakipagrelasyon ang walang kwentang pilay na iyon sa Venom Widow? Tay, kilala si Venom Widow na malupit at may sakit sa ulo. Nag-aalala ako na baka pumasok ang babae sa aming lugar at atakihin kami kung kailan niya gusto. Kumunot ang noo ni Dylan. Pero tayong mga Yggdrasil ay hindi rin dapat pakialaman. Ang isang kamandag na balo ay wala pa ring magagawa. Malamig nang umiti si Sean. Maliban na lang kung lahat ng 3,000 Shadow Guard ay dumating at sumalakay sa amin. Ngunit, magiging posible kaya iyon. Kung ang Venom Widow ay may napakagulong pribadong buhay, sapat na para sa matandang Usoro Master na huwag siyang paalisin. Kaya wala tayong dapat ikabahala. At saka, ang pilay ang nagdemand nito. Kabanata 2095. Pagkatapos ng maikling pagpost, nagpatuloy si Sean, mukhang mahihirapang hulihin ang lumpo na iyon. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Hindi na pinansin ni Sean ang sinabi ni Alex. Hindi niya kayang sundin ang mga hinihingi ng isang lumpo, lalo na sa kalagayan niya ngayon. Kung kumalat ang insidenteng ito sa publiko, tiyak na pagtatawanan siya ng lahat. Si Richard asterisk. Mabilis na lumipas ang gabi habang si Frostine ay nanatili sa kwarto ni Alex. Dahil medyo makapangyarihan ang dalawa, hindi magiging problema para sa kanila ang pagpuyat ng ilang gabi. Tinanong siya ni Alex ng isang track ng mga tanong, sa wakas ay naunawaan ang ilan sa nakaraan ni Frostine. Bago nakilala si William, ang kanyang Ninetales bloodline ay hindi pa na-activate at hindi rin siya halos kasing kapangyarihan niya ngayon. Talagang napakahina niya noon. Nang makilala siya ni William, binubuli siya ng ilan sa mga mayayaman sa loob ng Starborn City. Muntik na rin siyang magang rape, ngunit maswerte na nailigtas siya ni William sa tamang panahon. Kaya naman, ito ang pangunahing dahilan kung bakit niya sinira ang ilang pamilya sa loob ng lungsod, kabilang ang kanyang kasintahan. Iyon ay dahil nasa loob ng grupo ang kanyang fiancé noong panahong iyon. Nakakatawa lang na ang sarili niyang fiancé ay nakipagtambol sa ibang lalaki para lang ipahiya ang magiging asawa niya. Ang lalaking iyon ay hindi mas mabuti kaysa sa mga halimaw na iyon. Patuloy ang pag-ikot ng orasan nang sumapit ang hapon sa isang kisap mata. Ang pinuno ng pamilyang Yggdrasil ay hindi nagpakita kahit na si Chloe. Ipinatong ni Frostine ang kanyang kamay sa balikat ni Alex at marahang pinisil iyon. Kuya, hindi ko akalain na darating si Sean Yggdrasil. Napakaduwag, ang matandang umutot. Sa tingin ko wala lang siyang pakialam, sabi ni Alex. Pupuntahan ko siya pagkatapos. Malamig na napaungol si Frostine.
Hindi niya inaako ang pribilehiyong iyon na puntahan mo siya at makita siya ng personal. Maghintay ka. Igagapos ko siya at dadalhin sa iyo. Tinitigan siya ni Alex at tumango. Paumanhin sa abala noon, ate. Huwag maging. Kami ay pamilya pagkatapos ng lahat. Hintayin mo ako. Maghintay ka. Inawakan siya ni Alex sa malambot niyang kamay. Nakangiti siyang lumingon. Kuya, nag-sleepover na tayo kagabi. Nagsisimula ka na bang mamis? Si Dory, na nasa malapit ay hindi napigilan na makaramdam ng pagkagulat, ang kanyang mga mata ay lumilipat sa oras-oras. Kumalaklak si Alex. Ayoko lang na mamatay ka. Lumapit ng kaunti. Umupo si Frostine sa kondongan niya. Kailangan ko pa bang maging mas malapit? Sapat na iyon. Nakaramdam ng kaba si Alex. Paanong mas malandi ang babaeng ito kaysa kay Waltz? Maya-maya lang inabot niya ang isang braso at pinindot ang tiyan ni Frostine. Nanlamig si Frostine. Bagamat kusang loob niyang nililigawan si Alex, ibang kaso ang paghawak nito sa tiyan nito. Pakiramdam niya medyo mayabang tungkol dito. Napakurap siya ng ilang beses. Kuya, kailangan ko bang magubad ng damit? Hindi sa ngayon, sagot ni Alex. Pagkatapos ay kinuha niya ang ilan sa kanyang chi mula sa kanyang gininto ang core at ginamit ito sa kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, nagulat si Frostine. Kuya. Pulong niya. Pinutol siya ni Alex. Pumutok at manatiling kalmado. Ang iyong core ay nasira kaya binibigyan kita ng isang kamay. Mas madali mong mahuhuli ang mga taong iyon. Kinabahan si Frostine ngunit nabigla. Hindi niya sinabi kahit kanino na nasira ang kanyang core. Masasabi ba niya sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa akin? At kaya niya itong gamutin. Pagkalipas ng 5 minuto, sinubukan ni Frostine na maramdaman ang kanyang kaibuturan at tumalon sa tuwa. Pagkatapos ay hinalikan niya si Alex sa gilid ng labi nito at sinabing, Kuya, panoorin mo akong tumayo para sa iyo. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2096. Kasalukuyang ipinagdiriwang ng mga Yggdrasils ang kaarawan ng asawa ni Sean. Ang pamilya ay may ilang katayuan sa loob ng lungsod. Bukod dito, ang isa sa kanilang mga anak na babae ay tinanggap bilang disipulo ng Plenilon sect na siyang namamahala sa lugar. Kaya naman sa pamamagitan nito, nalampasan ng mga Yggdrasil ang kanilang reputasyon. Sa umaga, dumating ang mga maharlika sa loob ng lungsod upang magbigay ng kanilang mga pagbati. Pagkatapos mas maraming tao ang dumating sa tanghali. Ayon sa kaugalian, ang mga pagdiriwang dito ay karaniwang ginagawa tuwing tanghali, kaya karamihan sa mga bisita ay dumating sa oras na ito. Dumating na ang ulo ng pamilya Gonji na may dalang regalo na 3 milyong espiritual na bato na nais ang matandang ginang ng magandang kalusugan at mahabang buhay. Dumating ang Crystal Smiths na may dalang 10,000 taong gulang na reishi. Dumating ang Divine Larsenes clan na may mga sinaunang damit ng hari. Nang dumating ang mas makapangyarihang mga tao, ang kapaligiran sa tahanan ng Yggdrasils ay masigla. Ang mga bisitang dumalo sa pagdiriwang na ito ay mas mataas ang katayuan kaysa sa mga dumalo sa kaarawan ni Sean noong nakaraang taon. Ang dahilan nito, nabalitaan na malapit nang pumasa ang alchemist na nagtatrabaho sa kabilang batika sa Starborn City. Kaya ang pinakamahusay na alchemist sa lungsod ay nasa loob ng pamilya Yggdrasil ngayon. Kung sino man ang gustong kumuha ng ilang mga table tasks, malamang na kailangan nilang humingi sa pamilyang ito mula noon. Gayunpaman, exception si Madam Mona. Hindi siya gagawa ng mga table tasks para sa sinuman kahit na humingi ito sa kanya. Ito mismo ang dahilan kung bakit nagpa siya ang mga tao na pumunta rito at purihin ang pamilyang Yggdrasil. Baka makakuha lang sila ng pabor kung kailangan nila. Lalong gamaan ang pakiramdam ko nang makita kong maraming bisita ang dumarating sa aming party. Nangangahulugan lang iyon na malapit nang mamatay ang alchemist na iyon. Pamwesto si Sean at ang kanyang asawa sa pagitan ng kanilang 2 anak na nakangiti ng maliwanag sa buong pagdiriwang. Nakalimutan na niyang makipagkita kay Alex sa kabila ng babala niya noon. Tara at kausapin natin ang mga matandang Panginoon ng ibang pamilya.
Sa halip, maaaring tanggapin ng mga tagapaglingkod ang natitirang bahagi ng mga middle class na pamilya. Biglang sinipa ang mga tarangkahan sa Yggdrasil Manor. Lumipad sa himpapawid ang 25 metrong taas na pintuang bakal na parang napakalaking ibon. Pagkatapos ay bumagsak sila sa isa sa mga dingding ng mga pangunahing gusali sa loob ng manor na agad na lumikha ng 2 malalaking butas. Nawalan pa ng malay ang 2 malas matapos matamaan ng flying gates. Anong nangyayari? Sino ang nangahas na lumapit at makipaggulo sa pamilya Yggdrasil? Gulat na gulat sa biglang pagbabago ng kapaligiran, lahat ay napatingin sa pasukan. Galit na galit si Kevin. Ipinatong niya ang mga palad niya sa mesa nang bigla siyang tumayo na humahampas sa gate. Sa isang segundo lang, lumipad siya pabalik ng mas mabilis, bumagsak mismo sa kanyang hipag. Napakalakas ng impact sa dibdib ng kanyang hipag kaya napabalikwas ito ng tingin at nawala ng malay. Mga bastos kayong mga bastos. How dare you? Mga bantay, sakupin sila. Sigaw ni Dylan. Agad na lumabas ang 50 o higit pang mga gwardya, ngunit lahat sila ay nataranta nang makarating sila sa pasukan. Lahat sila ay natigilan sa kinatatayuan, walang nangahas na gumalaw ng kalamnan. Galit na galit si Dylan. Iniisip niya kung ang kanyang kapangyarihan sa loob ng pamilya ay nagsimulang bumaba. Kung hindi, walang ibang dahilan kung bakit hindi siya pakikinggan ng mga gwardya. Anong ginagawa ninyong lahat? Bakit nakatayo ka lang dyan? Lahat ba kayo logs? Hulihin na lang ang mga salarin. Ang isa sa mga bantay sa likod ay tila natulala. Master, hindi namin kaya. Anong ibig mong sabihin na hindi mo kaya? Sasabihin ko na isa kang walang kwenta, nagmamadaling lumapit si Dylan ngunit hindi niya nagawang tapusin ang kanyang pangungusap. OF*6, hindi talaga namin kaya. Ang pasukan ay napuno ng libu-libong tao na nakaitim na suit. Lahat sila ay mukhang malisyoso, nakasuot ng itim na damit at itim na maskara. Hindi sila gumagalaw, nakatayo lang, nakatingin sa kanila. Ang mga pilak na baril sa kanilang mga kamay ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa gulugod ng lahat. Tao ba ang mga iyon? Para silang mga robot. Ito ang kilalang 3,000 shadow guards ng pamilya Osoro. Kabanata 2097. Nakatayo sa harap ng shadow guards ay isang napakarilag at foxy na babae. Ito ay ang Venom Widow, si Frostine Osoro. Talagang tinawag ng Venom Widow ang 3,000 shadow guards para wasakin ang pamilya ko para lang sa isang paylay lang. Pakiramdam ni Dylan ay nanginginig ang buong katawan niya habang nablangko ang isip niya. Ito ay masyadong hindi totoo. Kilalang baliw si Venom Widow pero nagalit din ba si Apple Osoro? Si Richit ***. Matapos makita ang itim na shadow guard sa pintuan, ang lahat sa Yggdrasil Manor ay nataranta. Diyos ko, masama ito. By the looks of it, si Venom Widow ay buwagin ang pamilyang Yggdrasil. Tulad ng sinabi, ang bawat tao para sa kanyang sarili. Ang mga panauhin ay hindi hanggal na maupo lamang doon at maghintay para sa kanilang pagkamatay. May biglang tumalon. Naalala ko lang na mangganganak na ang asawa ko. Kailangan kong umuwi ngayon. Pagkaraan ng ilang hakbang ay tila may naalala siya. Nagmamadaling tinungo ang seksyon ng regalo, kinuha niya ang isang kahon na hugis parisukat. Ginoo. Yggdrasil, dadaan ako at hilingin sa iyong asawa sa ibang araw. Sana magkaroon ako ng pagkakataong gawin iyon muli. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis nang hindi lumingon. Habang tumatakbo siya palabas ng pinto, sinulyapan pa niya ang shadow guards na kinakabahan. Nang makitang wala pa silang ginagawa, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Pagkatapos ay pinanood ng lalaki ang iba pang mga bisita na nagmamadaling lumabas ng mansyon ng walang pakialam. Karamihan sa kanila ay binawi rin ang kanilang mga regalo, nagpapanik habang tumatakbo sila para sa kanilang buhay. Dahil ang mga Yggdrasil ay malapit ng pupuksay ng Venom Widow, magiging kalokohan ang patuloy na pagbibigay sa kanila ng mga regalo. Ang pera ay hindi tumubo sa mga puno kaya naisip nila na mas mabuti kung itabi na lang nila ang mga regalo para sa kanilang sarili. Ang mga Yggdrasil ay talagang ang mga nabigla sa kanilang mga core.
Habang naglalakad si Chloe patungo sa pinto, hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ang mga kilalang shadow guards. Naalala niya kung gaano kaina at walang kwentang si Alex na mukhang pile, kaya hindi niya ito matingnan bilang manliligaw ni Frostine kahit anong pilit niya. Kahit ngayon, hindi pa rin niya akalain na ang lalaking ito ay may katayuan o kapangyarihan na makipag-usap sa kanya sa parehong antas. Noong huling beses nang iligtas niya siya, tiningnan niya ito ng may labis na pagkasuklam at pagkasuklam. Kinuha lang niya ito bilang pagliligtas sa isang ligaw. Ngunit ngayon, naisip niya na ito ay katawa-tawa lamang. Miss Usoro, pwede ko bang itanong kung para saan ka nandito? Tanong ni Sean habang nakatitig sa malamig na ekspresyon ni Frostine. Malapit na siyang sumabog sa galit. Ito ay malinaw na ganap na insulto sa pamilya Yggdrasil. Bahagyang tumawa si Frostine. Naku, Sean Yggdrasil, medyo masama ang memorya mo. Ang aking nakababatang kapatid ay naghihintay pa rin na makipag-usap sa iyo. Halos kalahating araw mo siyang pinaghintay. Naiinip na rin ako sa sarili ko. Namula ang mukha ni Sean. Miss Usoro, tingnan mo kung gaano ako kabisi ngayon kaya hindi ko siya makikilala sa ngayon. Malamig na nguya si Frostine, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Kunin mo sila. Naiintindihan. Sabay-sabay na sumigaw ang shadow guards habang papasok sila sa manor. Boom! Tarat-tarat. Si Richit Asterisk. Mister, sino? Sino ka ba talaga? Bakit? Bigla ka bang naging kapatid ni Miss Osoro? Tinitigan ni Dory si Alex nang sa wakas ay nagtanong ito tungkol sa nakalilitong bagay na ito. Si Alex ay kasalukuyang nagpapakain sa kanyang anak na babae at nagpa siya na huwag sumagot ng maayos. Hindi ako magtatagal sa lungsod na ito at wala rin akong planong bilhin ang bahay na ito. Ibabalik ko ito sa iyo sa loob ng ilang araw. Kung sino talaga ako, hindi naman ganoon kahalaga. Ay trato mo lang ako na parang turista. Noon lang may naramdaman siya. Narito ang Panginoon ng pamilya Yggdrasil. Nakatali ang mga paa ni Sean sa likod niya. Pati si Chloe. Kuya, dinala ko sila sa iyo. Kabog, kabog. Sa tulong ng shadow guards napilitang lumuhod sina Sean at Chloe sa harap ni Alex ng sabay. Walang sinabi si Sean, ngunit may maput na ekspresyon sa mukha niya. Si Chloe naman ay napahiya kaya namula ang mukha. Tinuro niya si Alex at sumigaw, Frostine Usoro, hindi ko maintindihan. Bakit mo ipatawag ang 3,000 shadow guard para sa pile na ito? Pupunta laban sa amin para sa isang lamang walang tao. Ano pa ang maibibigay niya? Hindi naman ganoon kalala ang taste mo sa lalaki, di ba? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2098. Smack. Sinampal ni Frostine si Chloe sa buong mukha dahilan para lumipad ang tabing sa kanyang mukha. Agad nitong inihayag ang isang mukha na puno ng peklat. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Si Chloe ay mulat pa rin tungkol sa kanyang may peklat na mukha, isang permanenteng tinak sa loob ng kanyang puso. Kaya naman nagsuot siya ng belo na nagpapanggap bilang isang kalasag upang protektahan ang kanyang puso. Ngayong nakalabas na ang kanyang mukha, ang kalasag na iyon ay nawasak. Napasigaw siya sa takot at tinakpe ng 2 kamay ang mukha na tila na trauma. Gayunpaman, nagpakawala ng malamig na ungol si Frostine. Chloe Yggdrasil, tandaan mo kung paano ka isang pile bago ka manlay ng iba. Tingnan mo mukha mo. Ito ay astronomically kakilakilabot. Kahit na ang pinakamapangit na tao sa Earth ay tatanggi kapag tumingin sila sa iyo. Ngunit tumatakbo ka pa rin sa Starborn City nang walang pakialam sa mundo. Sinadya mo bang pasukin ang mga tao? Galit na galit si Chloe na ramdam niya ang pag-aapoy ng kanyang mga organo mula sa loob, sa sobrang galit ay halos samukha siya ng isang subo ng dugo. Sa tingin ko ay napakalakas mong figure sa loob ng lungsod, alam mo ba? Kaya walang paraan na mahilig ka sa isang lalaking lumpo. Makakahanap ka ng kahit sinong lalaki na gusto mo sa kung ano ang maya-alok mo. Kahit na ang mga bituing disipulo sa Plenilon sect ay higit pa sa sapat na mapagpipilian. Sinubukan ni Chloe ang lahat para pakalmayan ang sarili.
Masyadong nakakainsulto na ikinukumpara siya sa isang baldado na walang tao. Kumalaklak si Frostine. Mga bituing disipulo ng Plenilon sect. May mali ka bang naintindihan tungkol sa aking nakababatang kapatid? Ang mga punk na iyon ay hindi karapat-dapat na pakinisin ang sapatos ng aking nakababatang kapatid. Iginala ni Chloe ang kanyang mga mata, walang imak. Nakaluhod pa rin sa lupa, halos nagngangalit si Sean habang nakatitig kay Alex. Frostine Usoro, bakit mo kami dinala dito? Ano ang gusto mo sa amin? Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa manlay ng ganito. Kaya patayin mo ako ngayon kung mayroon ka ng kailangan. Nagsalita si Alex. Ako ang may gusto sa iyo dito. Hindi mo ba ako sinubukang hulihin kahapon? Kaya naman gusto kong makita kung sino talaga ang pinuno ng pamilyang Yggdrasil. Pero, sabihin na nating medyo bigo ako. Na-trigger pa si Sean. Nadismaya. Ano ba ang ikinadismaya mo? Ilang beses na sinulyapan ni Alex ang kanyang mga tuhod. Medyo matanda ka na pero wala kang backbone. Nagpatuloy ang tingin ni Sean kay Alex na parang gusto niya itong balatan ng buhay. Ano sa tingin mo ay masasabi mo iyon? Sigaw ni Chloe. Isa kang walang kwentang tao na nakipag-ugnay kay Frostine Usoro. Kung mayroon kang sign backbone pagkatapos ay itigil ang pag-asa sa mga kababaihan at tumayo. Ipaglaban mo ako ng patas. Nawala na ako ng interes sa'yo. Biglang hinayla ni Alex ang kumot sa kanyang tuhod. Noong una, nakatikip na ang kumot na iyon sa magkabilang binti niya. Sa pamamagitan nito, nakita ng lahat na maayos na ang magkabilang paa niya. Bumaba siya sa kanyang wheelchair, hawak pa rin ang kanyang anak na babae. Ate, nabalitaan ko na ang padre de pamilya mo ay gumagastos ng lote para makabili ng limit breaking pill, di ba? Kinuha ng mga Yggdrasil ang isa sa akin kahapon at hindi pa sila nagbabayad. Kaya tulungan mo akong mangolekta ng utang na ito. Pagod na ako at gusto kong magpahinga sa itaas. Nanlaki ang mata ng lahat habang pinagmamasdan siyang umakyat sa hagdan. Kinusap ni Dory ang kanyang mga mata sa pag-aakalang nag-halusinate siya. Bakit dalawa na ang paa niya ngayon? Saan nanggaling ang mga paa niya? Si Richit Asterisk. Nagliwanag ang mga mata ni Frostine at kumaway siya sa kanya bago bumaling kay Sean. Kaming mga usuros noon ay ipinagpalit ang kalahati ng aming kayamanan para sa isang tableta na lumalabag sa limitasyon. Kaya hindi naman masyado kung kukunin ko ang kalahati sa iyo, di ba? Hoy ikaw! Pauwiin na sina Mr. at Miss Yggdrasil. Oh, at tandaan na kolektahin ang kalahati ng kanilang kapalaran. Tandaan, kalahati lang. Hindi kami kukuha ng higit pa o anumang mas kaunti. Hindi kami ganoon kagahaman. With his eyes automatic roll out the back, naramdaman ni Sean na parang hihimatayin siya. Ang ulo ng pamilya Usoro ay handa lamang ipagpalit ang kalahati ng kanyang kayamanan para sa isang tableta na lumalabag sa limitasyon dahil malapit na siyang mamatay. Kaya naman talagang kailangan niya ang tabletang iyon para mailigtas ang sarili. Samantala, hindi naman ito kailangan ni Sean ipagpalit pa ang kalahati ng kanyang kayamanan sa isang bagay na walang silbi sa kanya. Maghintay. Kabanata 2099. Tumalon siya, kumuha ng tableta na lumalabag sa limitasyon sa kanyang storage ring at iniabot ito kay Frostine. Ito ang limit breaking pill. Ibinabalik ko ito sa inyo. Ayaw ko na. Ayaw mo. Malamig na tumawa si Frostine. Hindi mo mababago ang iyong isip sa gitna ng isang kalakalan. Tsaka medyo matagal na kayong umiinom ng tableta. Sino ang nakakaalam kung inilipat mo ito? Paumanhin, ngunit magpapatuloy kami sa kalakalan. Shadow Guards, gawin mo ang iyong gawain. Naiintindihan. Si Frostine naman ay hindi umalis bagkos ay lumaktaw sa itaas. Kuya, halika dito at tingnan ko ang iyong mga paa. Nang makitang nakaupo si Alex sa gilid ng kama, tumingkayad si Frostine at itinaas ang magkabilang binti sa mukha nito, tinitigan ito ng maigi. She looked genuinely thrilled, parang may nahanap siyang nawala. Totoo ito. Ito ay aktwal na mga binti. Ito ay pambihirang mahiwagang.
Ngunit hindi ba kailangan mong nasa yugto ng immortalisasyon upang muling mapalago ang mga paa? Dahil may divine eye si Alex, nasabi niya kung totoo nga ba siya o hindi. Labis ang init ng pakiramdam niya nang maramdaman niya ang pagiging totoo ni Frostine sa napakalayong lupain. Umiti siya. Hindi ba ito mabaho? Hindi naman. Ang bango ng paa mo. Binigyan pa niya ng halik ang isa sa kanila. Diyos ko, bagay talaga ang kapatid na ito. O paano mo nagamot ang puso ko? Sinasabi sa akin noon ni Master na ang mga pinsala ay hindi maiwasang epekto ng paglilinang. Ang mas maraming kapangyarihan na nakukuha ko, mas malala ito. Ang sabi niya ay gagaling lang ito kung ibibigay ko ang lahat ng aking kapangyarihan, i-deactivate ang aking bloodline at maging isang normal na tao. Mapalad ka na, alam ko ang ilang mga medikal na kasanayan, sabi ni Alex. Ngunit ang iyong kalagayan ay medyo nakakalito. Hindi ko rin ito ganap na nagamot noong nakaraan. Maayos lang namin ang mga problema sa loob ng iyong dugo kung mayroon kaming heaven mending pill. Ano yan? Ito ay isang uri ng divine fairy pill. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang Shadow Guards. Ibinalik ng pinuno ang isang storage ring na may kalahati ng yaman ng Yggdrasil sa loob. Hindi lamang ito nagkaroon ng iba't ibang mga espiritual na bato at kasangkapan, ngunit naglalaman din ito ng kalahati ng mga kasunduan sa pagmamay-ari ng kanilang mga ari-arian at lupa sa negosyo. Ito ay para sa iyo. Inihagis lang ito ni Frostine kay Alex. Kasabay nito, ang ulo ng pamilya Yggdrasil ay sumabog sa galit. Hindi lang dalawa sa mga utusan niya ang napatay niya, iba pa niya ang pangunahing gusaling tinitirhan niya. Sumigaw siya habang hawak niya ang kanyang espada, isinusumpa kong maghihiganti ako kung ito na ang huling bagay na gagawin ko. Sinampal ni Caven si Chloe sa tapat ng mukha niya at pinagalitan, kasalanan mo lahat ito. Kung hindi mo pinulot ang basurang iyon noong araw na iyon, hindi magiging ganito ang pamilya natin. Napahawak si Chloe sa kanyang mukha, hindi umiimik. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay malamig, puno ng masasamang pag-iisip. Anong gagawin natin ngayon? Masyadong malakas ang Shadow Guards. Hindi sila matatalo ng pamilya natin. Maya-maya lang, malamig na bamantong hininga si Sean. Maaari tayong humingi ng tulong. Galing kanino? Tanong ni Chloe. Sekta ng Plenilon. Oo naman, si Hermione ay bahagi ng Plenilon sect, ngunit sa palagay ko ay hindi nila tayo tatayo dahil lang sa isa siya sa kanilang mga disipulo, tama ba? Sabi ni Dylan. Hermione Yggdrasil ay kanyang anak na babae pa rin. Inilabas ni Sean ang tableta na ipinagpalit niya sa kalahati ng kanyang kayamanan. Kaya natin ito. Dylan, kailangan mong maglakbay pababa para bisitahin ang Plenilon sect. Tawag. I-Pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2100. Sa wakas ay narating na ni Dylan ang pasukan sa Plenilon sect. Sa pagtingin sa napakataas na tarangkahan ng bundok, hindi niya maiwasang mapasigaw sa pagkamangha. Noong panahon niya, gusto niyang sumapi at sanayin ang sekta na maging isa sa kanilang mga alagad. Sayang nga lang at wala siyang talent para dito. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay nakamit ang kanyang pangarap bilang kapalit niya. Si Hermione ay isa na ngayon sa mga bituing disipulo sa loob ng sekta. Bukod dito, narinig nila na ang kanyang amo ay isa sa mga makapangyarihang elder ng sekta. Sa bilis na ito, ang kanyang kinabukasan ay kasing liwanag ng araw. Napahinto si Dylan sa may gate. Hello, nandito ako para hanapin ang isa sa mga star disciples ng sekta mo, si Hermione Yggdrasil. Ako ang ama niya. Sabi ni Dylan sabay abot sa kanila ng 2 bote ng pills sabay ngisi. Bagamat hindi ito isang pambihirang tabletang espiritual na demonyo, ito pa rin ang gantimpala para sa mga ordinaryong disipulo sa loob ng sekta. Gayunpaman, nang maabot nila ang mga bote, bigla silang huminto nang marinig nilang tinawag ng lalaki ang kanyang sarili bilang ama ni Hermione. Noong una, mayabang silang kumilos sa harap niya. Ngayon, agad silang nagpalit ng ekspresyon at sa halip ay sinimulan siyang purihin. Oh! Ikaw ang ama ni Sister Hermione. Kagagaling lang niya sa training. Tatawagan ko siya ngayon din.
Bahagyang nataranta at nagulat si Dylan ngunit tila may napagtanto siya sa mga ekspresyon ng dalawang disipulo. Dahil dito, napuno ng pagmamalaki ang kanyang ekspresyon. Agad siyang dinalhan ng isa pang alagad ng upo ang kawayan para makapagpahinga siya habang naghihintay. Umabot pa siya sa paggawa ng fair tea kay Dylan at nakangiting iniabot sa kanya. Pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap, nalaman ni Dylan na ang kanyang anak na babae ay sumusunod sa kanyang sekta upang magsanay at kahit papaano ay nakatanggap ng pamana ng isang Diyos, kaya natuto ng isang pambihirang hanay ng martial arts. Siya na ngayon ang paboritong miyembro sa sekta. Maging ang Pangulo ay personal na nagtanong tungkol sa kanya. At saka, muntik na nilang gawing tagapagmana si Hermione. Nang marinig ito ni Dylan, hindi napigilan ni Dylan ang mapangiti. Oh, aking mabuting anak, mayroon kang napakalaking potensyal. Ilang saglit lang ay bumalik na ang disipulong pumasok, tinanggap si Dylan sa kanilang sekta. Si Richit Asterisk. Makalipas ang 10 minuto, hindi nakita ni Dylan ang kanyang anak kundi ang kanyang amo. Ito ang ikalimang elder ng Plenilon Sect, isang 300 taong gulang na lalaki. Isa rin siya sa mga elder na namamahala kay Hermione. At dumating ka sa masamang oras. Mula nang matanggap ni Hermione ang legacy, ikinulong niya ang sarili para sa karagdagang pagsasanay. Napaka-importanteng panahon para sa kanya ngayon, kaya kung pagbutihin niya, baka siya ang maging pinuno ng bagong henerasyon ng ating sekta. Napangiti si Dylan ng mas maliwanag kaysa sa kanyang ginawa pagkatapos marinig ang mga salita ng matanda. Kung ang aking anak na babae ang magiging pinuno ng bagong henerasyon, kaming mga Yggdrasil ay walang takot. Kaya nating pamunuan ang lungsod. Maaari naming sirain ang pamilya Usoro sa pamamagitan ng pagpindot ng aming daliri. Kaya ano ang nagdadala sa iyo dito? Bakit mo hinahanap si Hermione? Tanong ni Elder Queen. Noong una, gustong banggitin ni Dylan na si Alex ay nagtataglay ng isang pambihirang kayamanan upang maakit ang Plenilon Sect na kumilos para tulungan sila. Gayunpaman, ngayon na ang kanyang anak na babae ay nakatanggap ng pamana ng isang Diyos at ang presidente na nagpapakita ng interes sa kanya, mayroon siyang isa pang ideya sa isip. Well, narito ang bagay. Kaming mga Yggdrasil ay binubuli ng mga Usoro sa Starborn City sa hindi malamang dahilan. Kinuha rin nila ang kalahati ng ating kayamanan. At napilitan pa silang lumuhod ang kawawang ama ko. Ang aking munting Hermione ay napakalapit din sa aking ama. Hindi ko maiisip kung gaano siya magagalit kapag nalaman niya ang tungkol dito. How dare they? Sa sobrang galit ni Elder Queen ay nabasag niya ang isang malaking bato. Hindi makakalabas si Hermione habang nagsasanay, kaya tutulungan ko siyang lutesin ang isyong ito sa pamilya. Halika na, punta tayo sa Starborn City. Si Richit Asterisk. Bumalik sa Starborn City, ibinalik ni Frostine si Alex sa kanyang lugar dahil gusto siyang makita ni Abtel. Nang makarating sila sa mansyon, nagulat si Alex. Pakiramdam niya ay naging isang superstar na kalalabas lang sa isang airport na tinatanggap ng milyon-milyong tao habang naglalakad siya sa isang red carpet. Till then.